Ang kasama nga ni Malia sa walk niya today ang ating baby Skyler na talaga namang pinoprotektahan niya. Wow! Paglabas pa lang nga ni Malia ngayon, super happy na siya kasi alam niya nga na may ganap. At nasa-sense na nga agad niya na lalabas siya, pero ang hindi niya na-sense ay after niya lumabas, maliligo siya. Kasi alam niyo naman, month ito ng pagpapaligo para sa ating pack members at kada papaliguan nga pinalalabas muna nga sila. Medyo nahirapan na rin nga magtali kay Malia kasi nga hanggang ngayon hindi pa siya sanay sa ganitong training leash. For so many years kasi naka-harness sila kapag lalabas, kaya naman talaga naninibago siya kapag training leash yung ginagamit sa kanila. Dito nga nagtataka siya kung bakit hindi pa daw umaalis, kung bakit hindi pa siya inilalabas. Kasi nga hinihintay pa yung stroller na mga kasama niya kasi mga kasama niya nga ngayon ang dalawang babies natin. Si Baby Sky at si Ate Bibo. Tingnan nyo, talagang hila-hila pa siya ni Ate Bibo. Nung makalabas nga, grabe hyper na hyper nga agad siya. Talagang todo hila siya sa mommy niya. And sinasabi ko sa inyo to si Malia, talagang napakatindi niya maghila. Ito pa naman si Ate Chi, talagang walang takot at lumakad nga papunta dito. Kaya naman muntik na siya mahagip ni Malia. Buti na lang rin talaga at napigilan ni mother, kung hindi, naku po, sigurado na ipit na siya ni Malia. Ito na nga kasama niya for the walk niya today, o diba? Dalawang naka-stroller. Mukhang andaya nga natin kasi nga si Malia nagwa-walk tapos tayo nag-ride. Doon na nga si mother yung may hawak kay Malia at hindi naman talaga niya carry. Tingnan niyo, talagang hilang-hilang nga siya ni Malia. Ganyan nga kasi talaga si Malia, kahit noon pa hindi na nga siya natuto talaga ng tamang pag-walk. Talaga napakatindi niya maghila kapag wino-walk siya, kaya nga kailangan malakas din yung naghahawak sa kanya. Kaya nga maya-maya pa si Kuya Sir Mernay nagdala sa kanya at nakapag-run na nga sila agad. At tingnan nyo nga naman si Malia, kahit 6 years old na, talaga napakagaling pa rin tumakbo-takbo. At wag ka, napakaganda pa rin nga ng posture niya talaga at napakagaling pa ng katawan niya. Hindi mo mahalata sa kanya na talagang tumatanda na nga siya at enjoy na enjoy pa rin nga siya kapag lumalabas. At ganito rin nga itsura ng pagtakbo pa rin niya kahit noon pa. Yun nga lang, medyo mabagal na siyang tumakbo ngayon. Tingnan nyo nga, talagang pinigilan pa siya ng mami niya pagdating niya tapos bumalik pa talaga siya. Makikita mo nga sa face niya, talagang super happy niya na nakalabas nga siya at nakapag-run din kahit papano. Exercise na nga yan sa kanya kasi nga syempre tumatanda na siya. Maganda na yung nababanat-banat pa rin yung mga buto niya. At kung makita nyo rin nga, once in a while umiihi siya sa mga gilid-gilid. Mahilig kasi siyang umihi talaga sa mga damo. At talagang hinintay niya pa nga tayo makarating dito sa dulo. Hindi siya umalis hanggat hindi tayo nakakarating dito. At tingnan nyo nga, talaga na-curious siya. Sinilipan niya ang laman ng stroller. Hinayaan naman namin siya lumapit kasi nga ito si Malia, mabait naman siya sa mga baby. Medyo di na lang talaga siya natutuwa kapag toddler na kasi nga doon nag-uumpisang lumikot ang bata. Alam nyo naman, kapag malilikot, ayaw yan ni Malia. Pero alam nyo ba, nung Christmas, nung pumunta ang isa kong tita, ang ginawa niya, kinis niya itong si Bibo. Nagulat nga yung tita ko nang bigla na lang siyang muntik kagatin ni Malia sa mukha. Pero hindi naman talaga siya kakagatin, tinakot nga lang siya ni Malia. Yun nga yung way ni Malia para protektahan si Bibo kasi akala niya kung anong gagawin ni tita kay Bibo nung kinis niya yun. Ito kasi si Malia, naiinis nga lang siya sa mga bata kasi malikot, pero talagang pinoprotektahan pa rin nga niya. Ito pa naman si Bibo, sobrang likot, kaya talagang ayaw na ayaw sa kanya ni Malia. Pero mga infant safe din nga yun kay Malia kasi talagang gentle rin siya. Anyways, pag uwi nga sa bahay, alam nyo na ang gagawin, maliligo na nga siya, kaya inumpisahan na rin agad. Syempre, binasa-basa nga muna yung balahibo niya, nakakala mo naman waterproof, ang hirap ding basain. Dito na rin nga siya pinaliguan sa kanilang off-leash area kasi sa totoo lang medyo sikip na nga po siya doon sa kanilang paliguan. Sila nga dalawa ni Hercules, parang sikip na nga kung doon liliguan. Nag-shed nga rin siya at manipis na lang talaga yung balahibo niya, kaya hindi na nga siya kahirapang liguan ngayon. Kasi nga medyo madali na rin talagang bumula yung balahibo niya, madali na lang din banlawan. Naubusan na nga lang din tayo ng bar na soap, kaya naglabas nga ulit si mother nang galing sa bawo at talagang nagkukitan nga kami dito kasi nga bone shape siya. Ang mahirap nga lang talaga dito kay Malia, talagang napakalikot pa rin yung liguan. Tingnan nyo nga, talagang tumakbo siya at papasok na nga daw siya sa loob. Binuhat na lang nga siya ng kuya niya pabalik sa paliguan. O diba, ang bigat-bigat, talagang nagpapabuhat pa. Kaya naman pinagtulungan na nga siya para mabilis na kasi ayaw na talaga niyang maligo. Tumulo na rin nga ang mami niya at dito nga sinasabunan siya. After naman nun, kailangan linisin din yung kanilang tenga. At syempre, after nga silang i-lather up sa sabon, ayan nga, binabanlawan na rin nga siya agad. After nga niyang mabanlawan, shampoo naman yung gagamitin natin sa kanya. Idadilute nga lang natin ulit yan sa water. Etong shampoo na to, galing nga pala ulit siya sa ibabaw. Dahil nga diluted na siya sa water, unti-unti na lang natin siyang ibinubuhos sa kanilang katawan, which is mas okay. Kasi nga mas even yung distribution ng shampoo sa kanilang katawan. Walang mga parts na talagang punong-puno ng shampoo. Kaya naman mas okay kung ganitong idadilute sa water at unti-unting ibubuhos sa kanilang katawan. After nga i-massage at i-lather up ng maigi itong shampoo sa katawan ni Malia, syempre binanlawan na nga rin siya. At alam nyo ba, kahit manipis yung balahibo na to, talagang mahirap pa rin siyang banlawan. Kala mo talaga kapit na kapit yung pinaka-shampoo sa kanyang balahibo at ang pinakamahirap pa nga, naglilikot pa siya nung time na to. Kita nyo naman, talagang may pag-akit pa nga sa kuya niya kasi nga daw ayaw na niyang maligo. After banlaw, binlower na nga siya at dito na nga po siya binlower sa loob kasi nga talagang napakalikot niya, lalo na kapag binoblower. Kaya nga minabuti nilang dito na lang i-blower sa loob at
least hindi siya masyado nakakalayo kahit maglikot-likot siya. Hindi na rin naman talaga katagalan i-blower si Malia kasi nga manipis yung balahibo niya. Talagang saglitan lang, tuyong-tuyo na agad siya. At nung matuyo nga siya, ito na nga itsura niya, o diba? Parang walang pinagbago kasi talagang malinis din siya sa katawan. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng pabango bago siya pumasok sa loob.